Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ni Dare to Ask. Ito po yung buwelta, birada, patutsada ni former Ombudsman Samuel Martires kay Ombudsman Boying Rimulya dahil sa yung kaso ni Congressman Joel Villanueva noon. Dinismiss siya ni former Ombudsman Carpio Morales. Ano to? Inoverturn on dinismiss ni Ombudsman Samuel Martires noong 2019. Ngayon gustong ipatupad ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya kahapon nagbitiw siya ng salita na ipapadismiss ko yan. Later on, binawi niya. Matras na dahil na-dismiss na pala, hindi niya alam. Kaya sabi niya, desisyon ng former ombudsman yan, sekreto na desisyon. So inakusahan niya ang former ombudsman na nagdidesisyon na sekreto. O ito ngayon ang race back. Buwelta ni Ombudsman Martires. Aba, ay hindi naman alam kung anong sikreto sa amin. Kasi mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Kapag yung kaso ay nare-release, sabihin may desisyon na, no? Napapasok yan sa System E. So, nandun sa system na na-dismiss ko yan. Ang date ay July 2019. Alam pa niya. So, ibig sabihin, dahil pumasok sa system ng ombudsman, hindi sekreto. Anybody can check it. Lalo na yung nasa ombudsman. Si ombudsman na, hindi niya alam na nandun na sa system ng ombudsman. So, anong klaseng ombudsman tayo? Dada siya ng dada, hindi niya alam, na-dismiss na pala. So, bakit hindi alam ni Boying Rimulya ito? Strike 2 today, kahapon. No? So, nakuryente 2 beses. First, he did not know na na-dismiss na pala. Second, he accused that it was made like a secret. Kung ano-ano na ang pinagsasabi at bintang niya without checking first. How irresponsible. Yan na. Galing, former Supreme Court Justice, former Ombudsman. Tinawag niya ngayon ang ombudsman natin na how irresponsible. Ano kayang buwelta na naman ng Ombudsman Rimulya tungkol nito? How irresponsible. Ganito ba talaga pag ang office of the ombudsman is being led by a former politician and former justice secretary who agreed na sometimes it's okay to bend the law? Patay. Grabing tumirada itong si Ombudsman Martires. Hanip. Grabe. So, i-monitor ko ano kayang response na how irresponsible. Anong class? Sabi pa niya, dapat igalang palagi ang ombudsman, sabi ni Boying Rimulya. Paano mo igagalang kung ganito na hindi niya alam na dismiss na pala. Tapos akusahan niya ang dating ombudsman na secret, yung pala nandun sa system. Kulang lang talaga siya ng research. Salita lang siya ng salita without knowing facts first. So, ayun. Igagalang mo pa ba ang ganyang klaseng ombudsman? Bahala kayo. Okay. So, tingnan natin. People who reacted. Dalawa. Grupo. 7,100 nag-like. Ako, nag-like ako.
nag-like ako dito kay Ombudsman Martires. Kung pwede lang sanang dalawa ang ipindot ko. Laugh emoji, tatawanan ko rin si Boying Rimulya eh. 6,000 ang tumatawa. So it's either way. Yung 6,000, tinatawanan si Boying, yung nag-like, 7,000, nag-like sila kay Ombudsman Martires. Comments. John Cortez, kahiya-hiya to the highest level. John Artes de Dios, paano ba yan? Makakasuhan, nakakagigil. Ferdy Rod, what to expect from a vendor? Vendor. Al Torres, pagkraming bara-bara na ang diskarte. 3 years na lang kasi, kaya double time si obvious man. Kasi hodang nagkamali siya. Ken Tinidoro, ganon talaga pag di naman talaga fit to work. Randel Arias, nakakahiya. Bebet Royna, tagam. Okay, ito, may post ng Batas PH. Basahin ko lang ha. Martires Rimulya class over Joel Villanueva's dismissal order. Retired Ombudsman Samuel Martires has slammed his successor, Ombudsman Rimulya, for saying that his decision voiding the dismissal order against Senator Joel Villanueva in 2019 was a secret decision, emphasizing that it can be found on the system on the anti-graft body. In an interview with DCBB, Martires defended the reversal of Senator Villanueva's dismissal, saying there was no probable cause for the said penalty as the signatures of the lawmaker appearing on the documents were forged. Then Ombudsman Morales in 2016 dismissed Villanueva after she was found. So, wala rin itong si former Ombudsman Morales. Hindi siya marunong magtingin sa... Kasi it was, may nabasa ko, yung NBI ang nag-determine sa pirma. Talagang malayo sa original na pirma ni then Congressman ano. So, how irresponsible. Ganito ba? Agreed to sometimes bend the law. Doon ako natawa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong